morning po sa bawat isa. Okay. Muntik na ako dun ah. Okay. Ayan. Okay. Ulit, good morning. Yung gising lahat. Alam niyo po itong mga nakaraang kaarawan ko. Salamat sa lahat ng bumate ng kaarawan ko. Ha? Hindi pa huli lahat. Alam niyo, nagmumuni-muni ako. Sa loob ng 53 years ng buhay ko, may mga nagre-react ko. Hindi, 63 na po ako. Natutuwa ako dahil may nagsasabi, Pastor, hindi halatang 63 ka. Totoo ba? Tingin ko sa inyo, 62 and a half lang. Pero nagmumuni-muni ako, worth it ba yung 63 na taon ng buhay ko? Napag-isip-isip ko, sa totoo lang, araw-araw, pinggising ko sa umaga, ang lagi kong pinapanalangin, Panginoon, maraming salamat sa habag-awa mo at sa blessing mo. Ito pa ako. Dahil kung hindi ko natagpuan ang daan patungo sa iyo, ano kaya buhay ko? Maaring ganun pa rin, ambay, painom-inom. Actually, nung time ng kabataan namin, meron ng Bible study. Kila sa mamit daddy nila, Pastor Romel. Andun lang yun, andito lang kami. Diyan kami sa kalsada habang nagiinuman. Kinukutya-kutya lang namin sila nung time na yun. Totoo lang yun, naman nagiinuman kami. Na pag naisip ko yun, yung naging buhay ko noon, parang baliwala. Dahil ang dami kong pinagdaanan. Sa totoo lang, tinatanong ko, si Brother Dem, papangalan mo, Brad? Si Brother Dem Garcia? Ayan. Bakit ko nabanggit si Brother Dem? Natandaan mo, nakita tayo sa Makati? Nag-welga-welga tayo doon? Tama ba yun? Na TV pa tayo noon, di ba? Dami namin. Bakit? Chismis ko sa inyo. Pwede ba ikwento? Kwento ko. Baka hindi nila alam. Na-scam kami doon sa insurance. Right? Ideal yun. Si Mrs. ko, nag-invest doon. Naka5 taon na siya. May award pa nga eh. Ako, hindi ko alam. Hinuhulugan na pala ako ni Mrs. Wala ginaganon. Ba, dumating ang time, nagsara. Yung inimbest namin, pinaghirapan namin, is all in vain na baliwala. Tapos nagulat nga ako, nakita kami ni Brother Dem doon, na naghahabol, nagdidemanda. Sabi ko nga, ito na nga ba sinasabi ko eh. Dahil hindi po masama ang investment. Hindi po masama, mag-insure. Kaya ako po, na ako sa St. Peter eh. Diba? Inaalok nga ako. Sino ba yung St. Peter dito? Sayang, ha? Sayang, po-promote ko. Wala dito? Kasi inaalok akong gana. Sabi ko, sayang, kakukuha ko lang. Kakukuha ko lang. Dahil bagay, sabi naman sa Bible, mas mapapala ng taong pinaghahandaan ng kamatayan, diba? Kaysa sa kanyang kaarawan. So, imbes kami. Doon kami lahat. Tapos na-TV pa kami. Hindi ko makalimutan si Brother. Magkita kami ganon. Ito na nga ba sinasabi ko eh. Ang luwag natin ng mga bagay, ng mga pangako, investment, ganun ganito. Pero pag kay Lord tayo mag-i-invest, di ba? Dalawang isip tayo. Pero doon sa mga insurance, mga investment, again, hindi ko sinasabi masama yun. Ako nag-i-invest. Actually, nag-invest ako sa GMA, may 10 milyon akong in-invest doon. Pinapangarap ko lang yun.
Makapalakpak naman, parang hingi ng balato. Dahil sabihin, apakbilis, ang dami namin nun. May libo ba tayo doon, brother? Punong-puno yung Makati City Hall na kayo. Wala, ano nangyari? Pinangakuan kami na ibabalik, ganun ganito. May naibalik pa sa'yo, Brad? Wala. It's atay. Sorry sa atin. Bali wala. It's all in vain. Kaya ngayon nag-iisip-isip kami na kung mag-i-invest ka, dapat think twice. Pero may isang investment, investing to eternity, na minsan pinanghihinayangan ng tao, alin? Sa heaven. Walang pagkalugi. Amen? Yan, yung mga ginagawa nyo na yan. Yung ginagawa nyo na yan, pagpagal, iniisang tabi nyo yung gawain paglinggo, walang pagkalugian. Yung pakikinig nyo ng Bible study, yan ang tandaan natin sa buong buhay na pinag-isipan ko. Sa buhay ko, salamat nakakilala ko. 4 na dekada na mula ngayon nung nasa Saudi ako, alam nyo naman ang istorya ko sa Saudi. Talagang pag inisip ko, walang nasayang. Pero pag inisip, doon hindi ko naman pinagsisisihan ng mga time na yung kabataan ko dahil doon ko natimbang yung buhay nang wala ka sa Panginoon at yung buhay nang nakakilala ka sa Panginoon. So hindi ko rin pinanghinayangan dahil na-experience ko yung ganung bagay at nakita ko, iba talaga pag nasa Panginoon ka. Pero bago ang lahat, tayo muna yung magdanalangin. Salamat Panginoon. Pinagpupurit, nagpapasalamat sa umaga na ito. At nandito kami. Meron pa kaming lakas, may buhay pa kami. Na handa magpuri, maglingkod, mag-aral lang yung salita. Sapagkat sabi nyo nga po sa inyong banal na kasulatan na ito ang buong tungkulin ng tao ang sumunod sa inyo at sumamba sa inyo. Maraming salamat. Ito dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Bakit ko po nasabi yun? Nasabi ko, naging dramatic ako kung siguro hindi ako nakakilala sa Panginoon, maaring manghinayang kayo din dahil wala kayo makikitang gwapong pastor na nandito ngayon. Ayan, pag sinasabi kong gwapo, ano kayo, nagigising kayo. Your labor is not in vain. Okay. Marami tayong pinagpapagalan, pinag-iipunan sa mundong ito, pinaghahandaan. It will turn out na mababaliwala ang lahat. Katulad nga nung na-share ko sa inyo. Marami kong mga bagay na talagang pinag-ipunan, pinagsikapan. Actually, yung father ni Pastor Romel, sa City Hall yun eh. Ako, kasama ko, kami ang kumukontrata ng mga furniture doon, ng mga kami nagre-repair, hanggang sa Manila Zoo, kaya libre ako doon eh. Sa batang edad ko. Hanggang doon sa, naalala ko yung kwarto ng sa hospital ng Maynila, yung kwarto ng mayor doon. I don't think, si Bagatsing yata yun. Kami, isa ako sa nangontrata doon. Sa murang edad ko kasi, nangontrata na ako, natuto ako magbardes, magpentura. Furniture, alam ko lahat yan, kaya nga napunta ako sa Saudi. Napupunta kami kung saan-saan. Nangontrata kami ng condo. Pero pag-iisip ko, ano nangyari nung time na yon? Kasi pagkatapos noon, wala, ang barkada kami, inuman na yan. Sarap uminom nung time na yun, ano? Sino nakaranas dito? Ayun, mataas ang kamay. Mamaya nga, subukan natin, parang namimiss ko eh. Pero sabi ko nga, nasa na yung mga time na yun? At talagang ang lakas kong kumita. Talagang dumadaan lang sa amin ng pera. Pero pagkatapos noon, yun, lamierda, gala. Parang nabaliwala lahat. Hanggang sa napunta ako ng iba't ibang bansa. Sabi ko nga, kaya nga ako nagpunta ibang bansa eh. Kasi, sabi ko, nag-aaral ako sa UA, civil engineering, hininto ko, nag-abroad ako. Pero parang, kahit isang hollow blocks yata, wala akong nabili doon sa bahay namin. Naalala ko. Doon hindi ko pinaghinayangan yung mga karanasan ko na yon. Pero nung
nag-decide ako, I have decided to follow Jesus. No. Pero sa iba, hindi yun eh. Pagka walang napala sa gawain, marami kong kilala nun, sa katunayan, nakakalungkot, may almost 200 pastor kami sa Section 1. Parang wala pang 50. Renewal time ngayon eh. Renewal time. Yung iba, hindi namin alam kung nag-turn back na or something. Kasi sometimes, minsan kasi there is a misconception. Pag naging Kristiyano ka, Kristiyano ako, mag-born again ako para mawala problema ko. Para umasenso naman buhay ko. Hindi po ganun yun. It is a decision na whether ano man ang mangyari sa buhay mo, you have to follow Jesus. Naalala ko yun sa Hebrew 11, yung mga heroes of faith. May mga nakatanggap ng pangako, may mga hanggang namatay, hindi nila natanggap ang pangako, pero nagpatuloy sila. Ang sabi doon, ito nabe-bless ako, pero may mas magandang plano sa kanila ang Diyos. I always say that, lagi nyo nadidilig. Kung hindi ko man matanggap dito sa mundong ito, di doon sa mas magandang plano ng ating Panginoon. Ang kagandahan nga sa ating mga Kristiyano, di ba? Natatanggap natin. Mga bagay, kita nyo, mga nagagandahan kayo. Nakakapunta kayo kung saan magagandang lugar. Pero hindi po yun ang pagiging Kristiyano eh. Ano man ang circumstances mangyari sa buhay mo. Ako, marami rin akong ups and down. Totoo lang, na-share ko sa inyo. There comes a time na gusto ko nang mag-turn back. Pero sabi ko ng mga apostoles, saan kami pupunta? Nasa iyo ang kaligtasan. It is ang nakakalungkot talaga. Most of the time, marami kaming binibisita. Pagka mga hindi na nagpapatuloy sa gawain, ang iniisip nila dahil hindi naman nila nakukuha yung gusto nila. Parang nababaliwala. Parang baliwala yung paglilingkod. Marami kong kilalang gano'n pag binibisita namin. Kasi gusto nila, pagka naging Kristiyano ka, gusto mo matanggapan lahat. Doon maganda naman yun. At talagang tatanggapin naman natin. Kung ito'y kalooban ng ating Panginoon. So, ang sabi, your labor is not in vain. Ang sabi sa 1 Corinthians 15:58, so napaka-familiar sa atin yung verse na ito, no? Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Ano sabi ng Tagalog? Magpakatatag kayo. The moment na sinabi yun, stand firm, mayroong pagyanig. Sinabi ito sa Korinto, let nothing move you. Always give yourself fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Maganda eh. Dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Huwag tayong manghinawa. Sabi, magpakatatag tayo sapagkat ano man ang ginagawa natin sa Lord. Nape-praise ka man, napupuri ka man o hindi, tuloy ka lang sa Panginoon. Hindi nababali. Wala yan. Sabi nga, 4 na dekada na simula nung katanggap ako sa Panginoon. Iniisip ko na kahit ilang saglit, may pinanghinayangan ba ako sa paglilingkod ko sa ating Panginoon? Salamat sa Panginoon. Wala. I always say, lahat tayo gusto natin maging stable ang buhay natin. Kung gusto nyo maging stable ang buhay nyo, kay Lord na tayo. Kasi hindi natin maasahan yung sa mundo talaga. Kahit sabihin mo pang hanap buhay yan, go. Hanap buhay kayo. Kahit sabihin mo pang negosyo yan, meron talagang ups and down. May pagkalugi, may pag-asenso. Pero pag ako iniisip ko yung paglilingkod sa Panginoon, parang walang lugi. Laging pataas. Ako sa buhay ko kaya siguro pinarana sa akin ng Panginoon na maraming mga bagay. Isip ko, the moment, sabi gano'n, na ikaw ay naging tapat, naglingkod. Okay, pag sinabi paglilingkod, di naman ibig sabihin pastor ka, naglilingkod ka, no. Ang paglilingkod yan,
sa ating Panginoon, ito na yung routine ng buhay natin. Na kahit nasan tayo, na kahit simpleng Kristiyano ka lang kapatid, kung ikaw ay nagiging tapat sa ating Panginoon, yung dati mong pamumuhay, sabi nga, if anybody is in Christ, is the new creation, the old has gone, the new has come. Isa yun sa paglilingkod, yung nakikita na isa sa pamuhay natin, yung pagiging bago nating buhay. Doon ang nakalungkot, maraming Kristiyano, sa iba't ibang dako, which is meron lang tatak na Kristiyano o born again, and yet, parang yung buhay is ganun pa rin. Bakit? Are you investing time, buhay mo sa ating Panginoon? Sabi ko nga, pag kay Lord ka nag-invest, sabi gano'n, hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Okay. Ayan. Medyo maliit, basahin ko. The Apostle Pablo spent a year with the followers of Jesus in Corinth. Ito pong Corinto, mga Kristiyano na ito eh. Talagang ito yung mga tagasunod ng ating Panginoon. A city known for its moral corruption. So, hindi lang pala yung corruption sa pera, sa gobyerno, pati yung moral. May corruption din. Do you agree with that? Yung moral, kasi nakita nila, mga Kristiyano, nakita ni Apostle Paul, mga Kristiyano ito, and yet, yung moral nila is corrupt. Hindi humahana sa alituntunin na aral na ating Panginoon. Bago siya umalis, he urged them in a follow-up letter, sumulat si San Pablo, not to be discouraged or feel that their witness for Christ was of no value. In-encourage ni Pablo na sa pamamagitan ng sulat na huwag kayong ma-discourage, huwag kayong mawalan ng loob. Yung pagwiwitness natin at yung patutunan sa Panginoon, hindi ito walang halaga. Mahalaga to. It is not in vain, mahalaga. So kung babasahin natin ang 1 Corinthians, 2 Corinthians, 3 Corinthians, may nakabasa na ba? Na wala naman nun, di ba? Second verse. Makita natin, ini-encourage talaga ni Pablo at doon talagang nire-rebuke ni Pablo ang mga Kristiyano. Doon natin makikita kung paano niya openly na may pagmamahal naman. Pag rebuke natin, rebuke din openly na isipin nilang nagmamalasakit tayo. Hindi yung nire-rebuke natin na para natin silang hinuhusgahan. Kasi may nagtanong noon, nasa men's kami, pwede bang manghusga? Pwede ba tayong manghusga, mga kapatid? Pero kung mababasa natin, 1 Corinthians 5, 10, 11, sabi ni Pablo, wala akong karapatang manghusga sa labas. Ang husgahan natin yung nasa loob. Bakit? Ba't mo husgahan yung nasa labas? Hindi naman tayo parehas ng commandment. Tayong nasa loob parehas ng commandment. Well, yun ang pagkakasabi sa Korinto. Na ginajudge natin yung kapatid natin na nagsasabing siya kay Kristo, ngunit ang ginagawa ay lihis sa alituntunin ng ating Panginoon nang may pagmamahal. So yun ang ginagawa ni Pablo, talagang in-encourage niya. Huwag kayong ma-discourage. Yung pagpapatutuon nyo kay Kristo, may value yan, may halaga yan. Katulad ng mga suot ko, may halaga yan. May halaga yan. Pag ako nagsuot, sa totoo lang, pumunta kayo ng Temu, 200 lang yan, 300 Pero sa akin, mahalaga yan. Di ba? Yun ang Kristiyano. It doesn't matter kung sino ko pa. Parang ganito Yung bottled water, naisip ko lang bigla, magkano to? Yung iba tawag dito, criminal water Kasi pagka, yan, lalo na sa Road 10, may mag-aalok. Sinisil lang nila, iniigib lang nila sa sa gripo, kaya criminal water Ngayon, kung gusto nyo maging funeral water, makipaglamay kayo, libre, funeral water ito. Magkano ito? 10 piso lang pag mabibili mo dyan sa tabi-tabi. Parang 7-Eleven, magkano to? Siguro 15 na. Nag-iiba, no? Parehong bottle,
parehong tubig, 15 na. Eh pag napunta ka sa restaurant, yabang mo, bottled water please. Titignan mo, liit 25 pesos o 30 pesos. Eh lalo na pag napunta ka sa Okada, sa Soler, magkano halaga nito? Nagpunta nga sa airport lalo. Ako inis kaya sabi ko nung nasa airport kayo, pumunta Iloilo, wala ka ba dalang tubig? Eh mura lang, iniigib lang natin to. Hirap na hirap bumili. Bakit? Bibili mo ba 100 piso to? Tapos punta kami ng papuntang Mindoro, doon sa terminal doon. Sama ko si Chris Paul. Yan, sinasabi ko sa inyo, hindi kayo magdala ng tubig. Ang mahal-mahal ng tubig to, 110. Pareho. Ano ibig sabihin? Parehong bote, parehong tubig, parehong laman, it depends kung saan ka nakaposisyon. Amen? Ganun po ang mga Kristiyano. Nagkakaroon tayo ng halaga, nagkakaroon tayo ng value among all the people just because we are the Son of the Living God. Palakpakan natin ating Panginoon. Pare-parehong tao, pare-parehong bote, depende kung saan ka nakalugar. Kaya tayong mga Kristiyano, wag natin aabahin sarili natin. May value tayo. May value tayo sa ating Panginoon. Kaya, it is not all in vain. Hindi mo panghihinayangan na, bakit ako naging Kristiyano? No. Ba't ko iniwan ito? Ba't ko inisang tabi ito? Hindi natin pwedeng panghinayangan. Now, alam nyo na ang ibig sabihin ng criminal at funeral water. Ha? So, ito sabi ni Pablo, he assured them that the day is coming when the Lord will return and even death will be swallowed up in victory. Kahit ang kamatayan, sabi ngayon, may pakinabangan, di ba? Sabi ni Pablo, for me to live is Christ and to die is gain. Wow! Paano mo sasabi kamatayan? Kamatayan, end mo na yun, katapusan mo, wala ka na magagawa. Pero sa Kristiyano, to die is gain. May pakinabang. Alam niyo, nakagandahan ng Kristiyano, talagang pagka minumuni-muni natin ng pangako, salita na ating Panginoon, talagang nagbuboost ng confidence natin na talagang magpatuloy. Hindi tayo yung nagse-self-pity, ba't ganito na lang ako? No. Walang ganong Kristiyano, katulad ganun sinabi, binigay kong halaga. Parehong bote, parehong laman, pero it depends kung saan ka nandun. Tayo, nasa trono ng kataas-taasan Diyos. Kaya napaka-valuable ang buhay natin sa ating Panginoon. Bawat isa sa atin, very valuable sa ating Panginoon. So in-assured na, sabi ka nun, sa letter, huwag kayong ma-discourage. Sapagkat yung pag-witness nyo, paglilingkod nyo sa ating Panginoon, ang sabi ka nun, may value to. It is not in vain. In-assured niya pa sa 1 Corinthians 15:52. Basahin natin. Okay. Ba't pinapatay-patay? Nagtitipid ba kayo sa kuryente? Okay. Ayan. 1 Corinthians 15:52-55. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, kasabay ng huling pag-ihip ng trumpeta, sapagkat sa pagtunog ng trumpeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na muling mamamatay. Babaguhin tayong lahat. So napakasarap. Yan, no? Pagpalapatay, pagkapala Kristiyano ko, hindi pala tuldok ng kamatayan. It is the beginning. Pasimula. Sapagkat babaguhin tayong lahat. 53, ang ating katawang nabubulok ay mapapalitan ng hindi nabubulok. At ang katawang namamatay ay papalitan ng katawang hindi mamamatay. Kapag ang nabubulok ay napalitan na ng di nabubulok, at ang may kamatayan na napalitan na walang kamatayan, natupad na ang sinasabi ng kasulatan, nalupig na ang kamatayan, lubos na ang tagumpay. Yan ang inassured ni San Pablo. Kaya magpatuloy kayo, sabi sa Tiga-Korinto. Hindi nasasayang yan sapagkat may pangako. Itong katawan natin na nabubulok, kahit na nanghihina, sabi, papalitan yan ng katawan na hindi nabubulok. Yung katawang nating namamatay, papalitan yan ng katawang hindi na mamamatay. Ayaw niyo pa ba yun? Aatras pa ba tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon sapagkat may mas magandang pangako kaysa yung pangako ng mga sa mundong ito?
Yan minsan, sometimes, ang diablo, iniintays tayo, tinutok tayo. Minsan, hindi spiritual dahil ang mga Kristiyano matatatag na spiritual. Amen po ba doon? Dito matatag na, parang dito hindi pa. Ang Kristiyano ay matatag na spiritual. Wala pa rin. Magpalit nga kayo na upuan, baka hindi ako nadidinig dito. Hindi totoo yun kasi spiritually, alam natin, God is with us. Tinutok tayo ng diablo sa mga bagay na mahina tayo. Unang-una saan? Pera. Diba? Kasi pag may pera ka, mabibili mo ang lahat. Makakapunta ka sa gusto mong puntahan, kahit araw ng Panginoon. Doon tayo tinutok Yung bang twist of fate, okay lang yan. May linggo pa naman, may ibang pagkakataon pa naman. But every single moment na buhay ng Kristiyano, napakahalaga sa Panginoon yan. Amen? Di ba? Tayo nga ay God is special. Sino nakakatanda? God is special. Treasure. Ang babata nyo pa, makakalimutin na kayo. In Greek word, ano ang salitang special treasure? Pinasigaw ko pa sa inyo yun, sigula. Again? Yun tayo sa Panginoon, very valuable. Talagang laging iniingatan. Sabi ko nga, iba yung test, iba yung temptation. Agree with that? Kasi ang Panginoon daw hindi natutokso sa anumang bagay. Ang test kasi, I think na-share ko na sa inyo, pag guro ka, ang test, ang gusto mong mangyari pag tinetest ka, pag teacher, ay para pumasa ka. Amen? Meron bang teacher na nagpa-test, gusto bumaksa ka? Pero ang temptation, isa lang ang objective niyan. Alin? Pabaksakin ka. Kaya iba yung test sa temptation. Hindi natin pwedeng sabihin ako, tinetempt ako ng Panginoon. No. Tinetest tayo kung hanggang saan tayo. Kung tayo ba'y mag-turn back o mag-move on. Every time, mga bagay na ginagawa natin na hindi nakakalugod sa ating Panginoon, temptation ni ang diablo yan. Minsan, kasi ang diablo, hindi naman yung may sungay, yung pangit. Kasi pag nakita mo diablo, may sungay, pangit, may buntot. Hindi ka naman lalapit yan Amen? Kasi matatakot ka Tignan niyo yung katabi niyo. Ang temptation, maganda yan. Isang pinakamagandang nilalanga, di ba? Tanas. Kaya mai-entice ka, may inganyo ka. Nakala mo, okay ka na, maganda to, and yet, hindi mo namamalayan, nalalayo ka na sa ating Panginoon. Kaya lagi natin hindi determine, it is a test or a temptation. Pag tinetest tayo, magpakatatag tayo, sabi nga sa Bible, wala pa namang pagsubok na hindi niya mapagtagumpayan. Na ibinigay ko sa inyo na hindi niyo kakayanin. Si Lord pa rin ang magbibigay ng kakayanan sa atin. Kaya hindi nababaliwala ang mga bagay na yan. Okay. Remaining true to Jesus may be difficult. Maaring mahirap, o maaring discouraging, and even dangerous. Alam nyo, lately, nakapanood ako, ang daming pinapresecute ang mga Kristiyano. Lalo sa India, merong pinasok na simbahan, pamilya na pastor. Pinagpapalo ng base bat. Merong pang sinunog. So, napapanood nyo ba yun? Sa ibang lugar, sa Iraq noon, talagang pinapresecute. Pag Kristiyano ka, binabaril ka. Talagang mahirap, nakaka-discourage, sabi nga, and even dangerous. Sa liputan nga, nung time na nagsisimula ang gawain mo talagang, yung mga Kristiyano doon, pinipicturahan Talagang minumura, halos itaboy. Tapos, inabutan ko pa yun na nagsiservice kami. Wow, umuulan ng bato sa bubong ng simbahan. Nakailang palit kami ng gate doon. Talagang tinatadyakan yung gate. So, na-discourage ba mga Kristiyano noon, panahon ni Chiang Myoning? Nagpatuloy, sabi ko kay Chiang Myoning, ang dami-dami pagdadalan sa akin, bakit dito? Pero patuloy kami noon. At ang nakakatuwa, dumating ang panahon, hindi kami na-discourage, natakot, naging kaibigan pa namin yung kapitan doon.
hanggang sa nag-guess namin, hanggang sumusuporta. Pero kung nung time na yun, na-discourage kami, sabi na, delikado pala maging Kristiyano dito. At may mga tiga-liputan na pastor na ngayon, talagang pinipicturehan, talaga raw sinasampal. Kasi doon po sa liputan, merong, I think, 4 na piyesta ron. Talagang talin-tali sila. Pumupunta nga ako doon, sabi ka, piyesta na naman dito. Kasi isang baryo lang yun, isang isla lang yun. Tapos papasok ang ganon. So talagang delikado yun. Pero purihin na ating Panginoon dahil hindi kami nasira ng loob. Siyang Myoning, pakatapang ni Siyang Myoning, kilala niyo naman yan eh. Dumating ang time ba? Wala nang pumupukol sa bubong. Bakit? Minsan may nagpatotoo eh. Sa totoo lang po, ako po yung bumabato sa inyo dito sa simbahan. Praise God! Nakakasama na namin. Tapos yung isang youth na kabataan, nag-confess din, ako po yung laging tumatadyak dyan sa gate nyo. Kaya tulad yung gate namin, pinagawa kong stainless eh. Kasi nga talagang palaging sira. So kita nyo, sabi nga, huwag kayong ma-discourage. Remaining true to Jesus may be difficult, discouraging, and even dangerous. Sa kapitbahay nyo, nararamdaman nyo pa yan. Minsan wala naman tayong ginagawa. Parang kinaiinisan tayo. Pero sabi, but never pointless or wasted. Hindi ito baliwala. As we walk with the Lord and witness to His presence and power, our lives are not in vain. Amen? Hindi baliwala lahat yun. Magpatuloy lang. Kung na-discourage kami noon, lalo na ako, bago-bago pa lang noon, hindi pa ako pastor noon, iniwan ko sana siyang noon. Asan ngayon? Asan ngayon ang buhay ko? We can be sure that, sabi ka na, mapapanghawakan natin yan. Though may be difficult, discouraging, and even dangerous, pero hindi po ito pointless and wasted. Lahat ng ginagawa nyo, mga kapatid, hindi nababaliwala sa Panginoon yan. It is an investing to eternity. Iniipon lang yan ng ating Panginoon. At pagdating ng taktang panahon, di ba, sabing ganon, na according sa gawa natin, tayo ay kanyang bibigyan ng reward. Ang sabi na sa 1 Corinthians 3. Oo nga, kung wala kang ginawa sa Panginoon, maliligtas ka, pero para ka lang naligtas ng nasunugan, nang wala kang daladala. Pero I do believe, kayong lahat, mga tiga-Bethel, maraming daladala pagharap sa Panginoon. Nakikita ko po yan sa inyo. Nakikita ko po yan. Salamat at tayo nagpapatuloy. Yung mga dati pa, kasama ko, dito, kila sister. Bible study ako doon. Ano ba, ulit, pangalan ni sister, nakalimut. Si Lisa, forgetful. Hindi na baliwala yun. Di ba, may mga bata tayong sinesiran doon. Sa Bobadilla, may Bobadilla po ba rito? Yun, ito nagpapatuloy. Ito, namimiss niyo na ba ako? O salamat kayo at di na ka bumalik doon. Bible study kami dyan. Baliwala. Hindi na ba? Ayan sila. Baliwala yun. Tandaan natin every single thing na ginagawa natin sa ating Panginoon, hindi nababaliwala. As we walk with the Lord and witness to His presence and power, our lives are not in vain. Marami tayong pinanghihinayangang bagay, ba't ko ba ito ginawa? Ba't ba ako nag-invest dito? Pero tandaan nyo, the moment na iniisip nyo pa lang, napupunta kayo simbahan at maglilingkod, wow, may points na tayo doon. Lahat tayo gusto ng reward, diba, ng points? Sino rito nag-iipon ng points sa Lazada at sa Shopee? Diba, may mga points yan? Diba, tuwan-tuwa tayo. Kahit piso lang, may point. Sa Panginoon, hindi lang piso. Sabi gano'n. Nagpunta ako rito. Punta magnanakaw, pero pag magpunta ako rito para tayo magkaroon ng buhay. Di ba? In abundance. What does it mean your labor is not in vain? In the midst of the frustration, si Paul in-encourage muli ang tiga-Korinto. Sabi gano'n, your labor is not in vain. Kasi nakikita niya, shaking eh. Ang daming umaaga. Partida, wala pang social media nun sa Korinto. Ngayon, wow.
social media umaagaw sa atensyon natin. Ako na lang, patotoo ko, hindi ako ligtas dyan. Sometimes, parang parang Pringles. Once you pop it, you can stop. Di ba? Yung pagkabakain kahit ng nuts o something, pag inimpisa mo, tuloy-tuloy na eh. Ganyan lang minsan ang cellphone, social media eh. Lalo-lalo na nang dumating tong 11-11, sino rito nagsya-Shopee, naglalasada? Aminin, o baka wala kayong panlasada. Lumapit lang kayo sa akin. Ako mag-o-order para sa inyo. Bayaran nyo lang. So, totoo yun, di ba? Ang daming umaagaw sa attention. Nakakalungkot, mga Kristiyano, sa araw ng gawain sa ating Panginoon, nasaan sila doon? Hindi ko sila ginajudge. Baka may ibang mga kadahilanan, pero sa totoo lang, nakakalungkot. Nakakalungkot. Ang daming itik, di ba? Alam niyo na may istorya ng itik na ikwento ko sa inyo. Kung kailang araw ng linggo, sasabihin mo, ito lang naman ang araw ng Lagi nga sinasabi, ako may kilala, family day, hindi po family day ang araw ng linggo. It is the first day ng week. Pag first day of the week, kanino yan? Di pagkatapos mo magsimba, maglamyerda kayo. Lagi ko sinasabi Mas maba naman yun. Ito pa, isang, halimbawa, si Morris kilala nyo naman, di ba? Tama-tama, kung pwede lang imbitahin kayo lahat Pero pwede naman kayo pumunta sa Pampanga. Magdala lang kayo ng baon nyo para naman di mahirapan si Morris. Sabi ko, Morris, hindi ako pwede ng time na yan. Ang in-expect ko, ano ba yan? Isang taon na tong anak ko, hindi mo makikita. Ano sabi ni Morris? Okay lang yan kasi gawain naman yan Sabi ko, anyway, susunod na lang ako. Ang nakakatuwa yung naunawaan nila mga bagay na kahit sa okasyon. Pero minsan, hindi ma-resist ang mga Kristiyano. Hindi, minsan lang mag-birthday Ako nga, natapat ang birthday ko, November 9, anong araw yon? Sunday yun Tama ba? Dapat, i-blow out ko kayong lahat naisip ko Sunday, hindi mo pa invite ng Tika Bethel kasi nasa simbahan yun. Buti na lang. Walang celebration. Pwede ka naman mag-celebrate the other day. No. Hindi KJ ang pagiging Kristiyano, mga kapatid. Pag Kristiyano ka, ang KJ, yung hindi ka naglilingkod sa Panginoon. Nanay ko, nag-birthday. Takay-tay kami lahat. October 14. Sabado, nandun sila. Sabi, naku, hindi makakasunod sila Kuya Bay mo, sila Ate Digdig mo. Bakit? May gawain yan sa Bethel Di ba nauunawaan? Mas binibigyan ng halaga. Sumunod na lang kayo kung gusto nyo. Yun ang ibig ko sabihin, yung alam mo yung kahalagahan ng para sa Panginoon. Paulit-ulit, in everything you do, put God first. Seek ye first. Lagi nating uunahin ang Panginoon. And that is the essence of being a true Christian. Tulad nyo, alam ko, may mga pwede kayong gawin ngayong linggo na ito, pero sinet aside nyo na itong linggo na ito para sa Panginoon. What does it mean? Your labor is not in vain. So, sinabi na Pablo, ulitin natin 58, your labor is not in vain. This is a potent and refreshing reminder that no matter how difficult or seemingly less our work appears, it is meaningful because it brings Him glory. You want to glorify God? Go on. Move. Serve God. Sabi nga nun, this is the potent, ito yung makapangyarihan na paalala na kahit ganong kahirap o parang meaningless, parang wala yatang nangyayari sa buhay ko. Bakit ba, simula nung naging Kristiyano ko, bakit parang dumami pa pagsubok? Simula nung naging tapat ako sa tithes. Di ba? O, di ba galit na galit tayo sa nangyayari ngayon dahil yung ano tawag dito? Mga kontraktor ninakaw yung pera ng bayan. Totoo ba yun? Di ba galit na galit tayo? Mga magnanakaw yun. Sabi gano'n, parang hindi yata tapat na
may panahon pa sila. May panahon pa magsisi. Na tayong Christian na hindi na, kasi nga sabi gano'n, wala tayong karapatang manghusga sa labas, ang Diyos ang manghusga sa kanila. Pero nakita ko may mga Kristiyano nagre-react. Galang, walang niya. Pero wala naman ako nakita taga Bethel na nagmumura o nagre-react doon. May mga magnanakaw. Ang Kristiyano ba magnanakaw? No. Tatayos ba kayo? Kung sino pa magsalita magnanakaw, siya hindi. Pag daw hindi ka nag-tithes, para mo nang ninanakawan ng Diyos. Kaya wala tayong karapatang magnanakaw. May panahon pa sila. Ang dapat husgahan, yung ikaw, yung tayong nasa sa loob. Di ba? Maaaring ito isang reminder na kahit na napakahirap, na parang meaningless ang ginagawa natin, pero meaningful sa Panginoon yan, mga kapatid. Lahat ng pagpapagal natin, yung ginagawa natin, very meaningful. Ang sabi, meaningful to God because it brings glory. For that reason, it is not in vain. Kapatid, huwag kayong manginawa. Bakit? Isipin mo, parang gusto kong sumama sa kwela ganito, parang gusto kong maglingkod sa ganito. No. Gaano kaliit ang paglilingkod mo, it's atay. Nakikita ng Panginoon yan. Magbigay ka lang ng isang malamig na tubig, kapatid mo, para mo nang ginawa sa Panginoon yan. Nakinig ka man. Alam niyo ba, nakakala natin yung gift is magsalita, magpaliwanag. Nasa Biblia din yun eh. Ang isang gift yung makaunawa ng salita ng Panginoon. Naunawaan niyo ba ang salita ng Panginoon tuwing may nag-share sa atin? It is a gift. So meron kayo niyan. Kung ano yan, pagyabungin niyo. Kasi maraming Kristiyano, pag hindi sila na-applauds o nalalagay sa pedestal, parang nalulungkot na. Marami akong ganyan kasama. Asa na sila? Nasabi, pambira, gawa ako ng gawa sa simbahan, wala man lang, di ba? Magpuri sa akin. Makalungkot. Gumagawa ka lang pala ng isang bagay para mapapurihan ko. It is all in vain. Ano mang bagay na gagawin mo, maliit man o malaki ang mahalaga sa Panginoon, huwag mo nang hanapan ng applause. Importante, nakikita ng Diyos yan. Kayo, nakikita ng ating Panginoon. Kinig kayo. Magpupuri kayo sa ating Panginoon. It is all valuable to God. Tandaan natin, na parang baliwala ang ginagawa natin. No, it is meaningful to God. Katulad ng ating mababa, it is meaningful. Napakalaga sa Panginoon yung pakikinig nyo na yan. Kasi ano ba ang buong tungkulin, sabi sa Ecclesiastes, ang buong tungkulin ng tao ay ang sumunod at sundin ang aral ng Panginoon. That is the duty of man. Hindi ko muna sabihin sa inyo verse kasi may inahanda akong sermon about duty of man. So, lagi natin very meaningful sa ating Panginoon. It brings Him glory. For that reason, it is not in vain. What is an example? Okay. What is an example of vain faith in the Bible? A belief imparted by parents, yung mga ini-impart, yung mga natutunan natin sa ating mga magulang, sa mga may authority. Sabi ko, hindi sufficient lang na ipakilalang meron ka lang Diyos. Ako nakilala ko, sabi ko nga, dyan ako nag-aaral. Elementary. Alam niyo ba yun dyan? Social, may budget, ano? Diyan ako nag-elementary. Lumaki ikaw sa piling ng mga pagkokonting pagkakamali. Ampi ako, medyo hindi naman ako salbahe, naughty lang ako. Punta ka ng chapel, 3 ama namin, 3 abagay ng Maria. Diba? Diyan ako laki. Noong time na yon. Pero, kung iniisip-isip ko, parang hindi pala naging sapat yun. Pagpapakilala ng mga lola at lola ko, malalaki altar namin. Mahusay akong magrosala kasi naglilid kami. Pinakilala. Pero hindi ko pinangalayangan kasi doon kami namulat na merong Diyos. Kaya lang, sa maling pamamaraan. So, hindi sapat yun, sabi gano'n.
it is not sufficient na malaman mong may Diyos. Ito magandang halimbawa. The Pharisees familiar with the God of the Testament and believing they were in good standing with Him. Di ba yung mga Pharisee eskreba? Puting-puti yan. Ganda ng damit. Pero, ano sabi ng Panginoon? Woe unto you. Para daw kayong isang libingan. Di ba, katatapos na ng Todo los Santos, nililinis natin yung mga nicho. Para kayong isang libingan na puting-puti, ganda, nakamarmol. Pero ano tayo nasa loob? Bulok. It is in vain. Sabi ganon, familiar tayo sa mga scribe at Pariseo. Noong time na yon, very meticulously, kasi ang Bible noong time na yun, ang tawag Torah. May Old Testament, Torah ang tawag doon eh. Sinasali nila yon very meticulously. Ano ba tawag yung meticulously? Yung meticulous, yun nga. Yung, basta Tagalog yun, tulungan nyo nga ako. Masyadong, meticuloso. Ganon din, meticuloso. Tuldok, quit. Talagang, wow, mananabalan, aral-aral, pagkatapos puting-puti. Sabi ganon, sa New Testament, and believing they were in good standing. And sabi sa 1 Corinthians 10:12, so if you think you are standing firm, be careful. You don't fall. Kaya mag-ingat ang sino mang nag-aakalang siya'y nakatayo at baka siya ay mabuwal. Naalala ko sa Saudi, mga Arabo doon. Nakakatay ba kay Arabo siguro sa pelikula? Puting-puti yan. Palagi yun ang suot nila. Puting-puting tube. Actually, meron pa nga ako niyan eh. Pakuha din ako niyan. Ganda nilang tignan. Very neat. Huwag ka lang lalapit. Amoy kambing. Pero talagang kung titignan mo sila, puting-puti. Hindi ko alam kung may underwear sila, pero sabi nga, pag nagubad sila ng parang boxer nila, pag hinubad nila yon, lumalakad mag-isa, nakatayo eh. Ano ibig sabihin? Yung panlabas lang nila. There comes a time na nag-deliver kami ng furniture sa taas. Bata pa to. Humingi ako ng malamig ng tubig. Sadik, moya, sabi moya, tubig. Binigyan ako. Inaabot ko kalawang kamay. Alam mo ba, tinapik yung kalawang kamay ko. Like Rebecca kay Abdul Halal, hadaram. Sabi ko, masama yan. Huwag mong hawakan ng tubig at ang pagkain ng kalawang kamay. Napakalinis nila. Sabi ko, bakit? Wala, lahat yan, andyan na marumi, yan ang pinanghuhugas, ganito. Kung hahawa ka ng tubig ng pagkain, kanang kamay. So lahat yan, dinadaan nila sa outward appearance, sa kalinisan. And yet, wow, ang buhay. Kahit nasa loob sila ng bahay, makita mo talagang puro, yun lang ang damit nila puti eh, na tube kung tawagin, tapos manda na silang ganon, lang. Talaga naman pagtitignan mo, talagang puti. At pag magsasala sila, may mga kasama akong India, mga Egyptian, talagang bago magsala, maghuhugas yan. Kasi hindi sila pwedeng pumasok sa templo o sa mosque ng parang marumi sila. Hugas yan. Kahit naka-medyas yan, babasain yung medyas, pupunasan ganon. Sabi ko, tamo itong mga to. Kunwari naglilinis, pero sorry, I'm not judging. Masasama ang ugali. Gagawa ka lang ng mabuti sa simbahan mo. Kung tawagin ka, merong aso. Kasi mga Arabo, wala silang pet, ayaw nila ng aso. Pag nasagian sila ng aso, which is inahango sila sa Old Testament, ilang beses maliligo yan. Kaya pag ang mga Pilipino doon may alagang aso, papakulong ka ng mga yon dahil marumi daw ang aso. Ngayon kung tawagin kami, pa nagagalit sa amin, wala intakal. Aso kayo. Pero makita mo, doon nila dinadaan ang kanilang pagiging banal. So maganda sana tignan, di ba? Na ikaw ay well-groomed, maayos ang pananamit mo. Ito ang kagandahan sa Kristiyano yun. Yung tunay, pag born again ka, inside and out, malinis tayong tignan. Amen? Totoo yun. Hindi lang, mamaya sa pagpapatuloy malaman, hindi lang yung panglabas. Kwento ko na sa inyo, nasa YouTube naman yan, very savage ang mga Arabo. Sa isang compound nila, maraming dun eh,
sorry for the time kasi binabawal lang sabihin mongoloid autistic, di ba? Marami kasi bakit? Anak nila, ginagamit nila. Sila. Pero banal na banal sila. Pag nakatubihan mo, silang sasanggahin. Pag nakita ka na may buhok somewhere sa kilikili, something, kaya sa Saudi, bawal, kahit na Pilipino ka, kahit na lalaki ka, bawal nakasando, bawal nakashort. Pag nakita kang may balahibos, kasi sila ahit lahat, marami daw yun. Pag kami nakikita, dirin-diri sa amin. Alay, entarihak riba. Parang big sabihin na, you're abominable. Kasi ahit silang lahat Pero ang mga number one na malinis, lalo sa ibang masa, always Pilipino. Totoo yan. Very neat. Kahit sa mong tignan, ako marami ko na putang bansa, very neat ang Pilipino. Totoo ba yun? May naamoy ba kayo sa katabi nyo? Di ba? Wala. Hindi, totoo yun. Napakalinis sa mga Pilipino. Pero sa tingin nila, aso kami. Kami na ang pinaka-baboy. Sabihin, hindi ka nag-aahit, ang ganun-ganito, ang dumi niyan, ganun-ganito, ganun-ganon. Ba't ganyan na itsura mo? Dinadaan nila sa panlabas. Sabi nga, if you think you are standing, be careful that you don't fall. And that is the example of vain faith in the Bible, na walang kabuluhang manampalataya, na dinadaan mo lamang sa panlabas. Amen? Hindi masamang mag-groom, maganda. Ako, I see to it, pagtatayo ako dito Pero what important, sabi sa Samuel, hindi ako tumitingin sa panlabas na kaanyuhan. Tumitingin ako sa puso. Pero once you are a Christian, whatever is in your heart, sabi nga, lumalabas yung aura. Kaya pag Kristyano ka, parang nabibili sila sa atin, parang walang problema yung mga tao na ito. Totoo, nadidinig namin yan. Hindi mo lang masabi, kasi may Diyos kami. Nasa amin ang kabanalan ng Holy Spirit. Kaya sabi ka, we are all righteous. Huwag kayo mag-alinlangan pag sinabing, hindi pa ako righteous, makasalanan. No. We are all righteous kasi si Kristo ay righteous. Yung grace, righteous yan. Yun ang tinanggap natin, kaya tayong lahat ay righteous. Dahil kan sa tayo lang talagang sumasablay tayo rito. Pero ang sabi ng Panginoon, huwag kayong panghinaan ng loob. Manatili lang kayo sa akin. Sabi sa Deuteronomy, di bali nagkakasala kayo, wag lang kayong lalayo sa akin. Amen? Uy, ayos sabi ni Pastor, kahit nagkakasala. So may pasis sa tayo magkasala. No, hindi po ganun yun. Iba yung intentional na kasalanan. Iba yung nagkakaroon lang tayo ng pagkakamali. Wala namang perfecto dito sa atin. Kaya nga sabi, be perfect. In-encourage tayo maging perfect as our Father in heaven is perfect. Pero, yung tinanggap natin, perfect. Amen? Si Kristo. Tayo'y kawangis na ating Panginoon. Kaya tayo ay righteous. Palakpakan nyo naman ang sarili nyo. Righteous na tayo. Kaya, mahalaga na tayo. Kaya talagang maingat na ang bawat kilos natin. Hindi lang sa pananamit, hindi lang sa outward appearance. Kaya mag-ingat kayo sino mang nag-aakalang siya nakatayo at baka siya ay mabawal. That is an example of vain faith. Nakala natin okay na outward appearance natin, pero deep inside pala is bulok. Para kayo mga nicho na puting-puti, pero ang loob ay bulok. Sabi nga, ang Kristiyano hindi ganon. Inside and out, very groom. Maayos ang pamumuhay. What kind of a person is in vain? Excessively proud of our concern about one's own appearance. Ito yung sinasabi ko, no? Ito yung tao na pag sinabing parang walang halaga in the sight of the Panginoon, siya yung parang proud, concern lamang sa kanyang sarili, sa kanyang appearance, sa kanyang qualities, sa kanyang achievement. So ito nakakalungkot Marami kang nakikita, nila at sila Kristiyano, mga achievement, talagang wala. Sabi ko nga, sorry. Sinasabi ko sa simbahan namin, sorry. Hindi ako naglalike. Kahit anong achievement, punuin mo man ng plaque ang bahay mo. Kung wala kang pagbabago sa sarili mo at di ka sumusunod sa alat ng tunay natin, bali wala lahat yan. That is the kind of person is in vain.
they are only after concerned about sa sarili nilang appearance, sa kanilang qualities, sa kanyang mga achievement. Do hindi masama. Ako, tumanggap ako ng mga achievement. Pagka ini-invite ako, may mga plaque. Ang dami ko lang ang plaque sa bahay. Kaya ang sabi ko nga, pag ini-invite ako, pwede ba wag ng plaque? The plaque is good, but I need... No. Natotoo, ang dami ka na. Pero, ang sarap nun. Wow, ina-acknowledge ka, achievement mo yun eh. Pero, ba't mo nagawa yun? Just because, unang-una, dahil kay Lord, hindi sa sarili mo. Pero, ang taong tinasabi na a person is in vain, they proud lang sila, concerned lang na sa sarili nila, sa qualities nila, and even they are conceited. Pag sinabi conceited, ayaw ng Panginoon yung, amen, mayabang. Kaya kung hindi ako nagyayabang, kahit milyonaryo ko, hindi ako nagyayabang. Kahit marami ko lahas, hindi ako nagyayabang. Punta kayo sa bahay namin. No. As much as possible, kinakailangan, very meek tayo. So, totoo, wala naman tayong pagyayabang eh. Kahit sabihin mo, wala kayong pagyayabang eh. Kung wala sa iyo ang Panginoon, wala lang tayo, para lang tayo isang basahan sa paningin ng ating Panginoon. Nagkakaroon lang ng value ang buhay natin the moment that we receive Christ as our personal Savior and Lord. Doon pa lang nagsisimula magkaroon ng halaga ang buhay mo, kapatid. Kahit gaano ka kayaman. Di ba? Maraming mayaman. Kahit gaano kaganda ang suot mo. You're in vain. Wala maraming basahan lang yan sa harap ng Panginoon. Nagkakaroon lang halaga o ng magandang kalagayan ka sa buhay when you meet Christ and accepted Christ. So, maganda yan. Ito, maganda. No? Nababasa ba natin? What is kind of person is in vain? Bagong word itong naano ko, vain dandy. Nandiyan ba yan? Nabasa niyo, vain dandy. Synonyms niya, overweening. Ngayon lang ba nadinig itong vain dandy? Ito ang ano tawag dito, ayaw na ayaw ng ating Panginoon, ano? Yung overweening, tawag. Yung mapanghinayang. Sabi ko, ano man ginagawa niyo sa Panginoon, huwag niyong panghinayangan yan. Lalo pag ibibigay ko, huwag niyong panghinayangan. Sabi ko, the moment na inisip mong gumawa ng mabuti para sa Panginoon, the moment na gusto mong magbigay sa kapwa mo, kapatid, huwag ka na magdalawang isip. Gawin mo na. Sometimes ganon, ang taong in vain, mapanghinayang. Ganito po. Bigyan ko lang sa iyo ng example. Sabi ko, nung ginagawa ko to, kami ni PC, sabi ko, sandali lang yan. Sandali lang ako magsasalita, 30 minutes. Kaya yun ang pinag-aaralan ko kung paano magsalita na maigsi. Kasi baka antokin na kayo eh. Sabi ko ganon, Dig, gusto kong mag-sponsor something, ganito, ganon. Sabi ni Mrs., andito ba si Dig? Ba't di mo lagan ng konting presyo para mabalik sa iyo yung pera? Sabi sa akin ganon. Hayaan mo na, sabi ko ganon. Naisip ko, di gawin ko na. Mabuting bagay yun, amen? Siyempre, iniisip lang ni Dig na baka mawala kang ba dyan, hayaan mo na. Ngayon, hindi pa man lumilipas ang ilang oras. Nakwento ko, Dig, may blessing, sabi kong ganon. Ano yun? Biglang, hindi ko na ikakwento ko ano, biglang may dumating sa akin. Nakita mo, iniisip ko pa lang na mag-sponsor. Sino gusto rito magpa-sponsor sa akin? Kalalakihan, kababaihan. Ayaw nyo? Iniisip mo pa lang na gumawa ka mabuti. Kaya pala sabi sa Bible, ang blessing ay mag-o-overtake sa'yo. Hindi mo pa hinihingi, ang blessing mag-o-overtake na. Ano man, yun ang taong may kahalagahan. Na hindi pinanghinayangan, sabi ka na hindi overweening. Huwag mo nang panghinayangan. Pero eto lagi ko sinasabi, huwag kang magbigay, isipin mo, anyway, babalik naman ito eh. Wala yun. Ginagawa mo negosyo pagbibigay. Magbigay ka kasi, una ka nang binigyan ng Diyos. Meron ka na. Gawin mo na. Kaya yung paggawa ng mabuti, tulong sa kapwa, nauna. Huwag ka nang magkaroon pa ng pag-iisip o magdadalawang isip ka pa. Amen? Kaya November, hanggang ngayon November, huwag na kayo magdalawang isip. Birthday ko pa rin naman. Kidding aside, alam mo, mabuti. Kita mo, Dig, sunod yun.
Hindi ko ginagawa yun dahil may in-expect ako. Ginawa ko yun dahil conviction. Kasi hindi ka naman makakapagbigay kung wala ka. Isipin mo, nag-overtake na. Nauna ka ng binigyan ni Lord, kaya ka makapagbigay. Ba't wala ka maibigay kay Lord? Hindi ka binibless? No. Lahat tayo may blessing. Lagi natin tandaan yan. Ito yung sinasabi, Bain Dandy, no? Describes a man who is excessively concerned with his appearance and passion to the point of being conceited and self-absorbed. Ang sabing gano'n, no? May pagyayabang. Ito yung taong a person is not in vain. Concern lamang sa appearance. Ako nga, sinasabi ko, hindi po masama. Groom yourselves. Kristiyano tayo. Pero kagandahan, uulitin ko, hindi lang tayo groom outside. Pati yung loob natin kasi yung Holy Spirit ay nasa sa atin. Pero sa totoo lang, may mga Kristiyano o may mga iilan, dinadaan nila in a vain dandy. Yung excessively concerned sa kanilang appearance, gusto lang nila, yung appearance sila is maganda sa paningin, gusto lang nila fashionable, point of being conceited and self-absorbed, sabing ganon. Pag ganon ang Kristiyano, kapag ganon ang mentalidad mo, out of the appearance lang, tandaan natin, it is all in vain, baliwala yan. Eh di mas maganda ka na sa labas, maganda pa sa loob. Katulad ng mga katabi niyo, tignan niyo, mga nagagandahan. Ito mo, yung mga kababaihan, pantay ang mga kilay. Di ba? Yung mga lalaki, nakita niyo mga nakapumada pa yata. Good for us. Hindi masama mag-groom. Ang masama yung loob mo hindi pala maayos. And that is all in vain. And sabi ng Panginoon, tumitingin ako sa panlabas. Sabi mo, okay din pala, dapat maganda loob mo. Kahit na marumi na, gusgusin na ako. No, hindi ganun. Sabi nga, kahit luma yung damit mo, importante malinis. Diba? Hindi naman importante may bago ka Pero mas maganda kung may bago ka, lalo na Kristiyano. It is one of the representation of binibless tayo ng Panginoon. Amen? Ano man yung kalagayan natin, ano man ang suot natin. Good sa Panginoon yan. Importante naman loob. Pero sabi nga, mas maganda kalooban, maganda pa yung panlabas. Maganda ba panlabas ko ngayon? Ha? Wala maka-amen sa inyo, ha? Pero I assure you, pag tinanong ko sa inyo, maganda ba kalooban ko? Mahina pa rin. Nandira. Parang meron pa nag-aalilangan kung mabuti ko, na pastor, Again, sa tingin nyo, mabuti kalooban ko? Kapatid, ang lakas ng amen mo. Meron ka sa akin mamaya. Ha? Meron ka sa akin mamaya. No, kidding aside. Yan ang Kristiyano. Maganda kalooban, maganda panlabas. Kaya sabi nga, kahit ng mga dilapidated na itsura natin. Ako nga, panitingin kong sa salamin Wala na, nakakaedad na talaga ako. Pero matay kong tignan para nagre-reflect yung spiritual. Ang gaganda natin. Sapagkat nagre-reflect sa atin yung kalwalhatian ng Diyos. Amen? Naniniwala ba kayo doon? Na magaganda at gwapo kayo? Plastic naman to. No, totoo po yun. Yan yung sinasabing vain dandy. Pag sinabing dandy, okay, bilisan na natin. Ayan. A man devoted to style, neatness, and passion in dress. I-research ko lang to para malaman natin ang kalagayan natin bilang Kristiyano. Amen? Dapat kasi, ang Diyos talaga, nilalagay tayo sa ayos, kaya dapat talagang pinag-aaralan natin ang pamumuhay ng isang Kristiyano. Kasi ang manual for life natin, ang Bible. Amen? Doon tayo natutuwid. Doon tayo, sabi din, na natitrain sa pamamagitan ng mga salita at sa mga pamamagitan ng mga inspirational na nadidinig natin sa mga, ako nadidinig ko lang din ito sa mga pastor ko, sa mga nangangaral sa akin. Then I share it to you. Tinanggap ko ng libre, ibabahagi ko rin sa inyo. Kaya kung tutusin, wala rin naman ako wala rin naman akong kaalaman Salamat na lang dahil wisdom na Panginoon ay pinagkakaloob sa atin. Sabi sa Korinto, ang karunungan ng tao ay kamangmanga lamang sa Diyos. Ang tunay na karunungan ay karunungang nagmumula sa Diyos. Kaya sometimes, na-impress tayo sa nagsasalita, it's just because binigyan siya ng wisdom ng Panginoon para sa ikatutuwid natin, para sa ikaayos natin.
Di ba? 3:16. Then 2 Timothy, di ba? Word of God inspired by the Holy Spirit para sa pagtutuwid. Di ba? Inspired by the Holy Spirit yan para daw tayo ay maging tuwid. Anong daddy? A man devoted to style, neatness, and passion in dress and appearance. This is a man who will groom and cares excessively about his clothing and personal presentation. That is a dandy. Dinadaan mo lang lahat sa forma, pero wala ka naman tunay na paglilingkod at wala ka naman tunay na pagbabago sa ating Panginoon. That is all in vain. Unahin natin yung kalooban and then ipo-provide na ni Lord yung appearance mo. Yun ang kagandahan eh. Pag kay Lord nagsimula, ang grooming, tangay na lahat yan. Pero pag nagsimula ang grooming sa sarili mo mamaraan, pero bulok naman ang loob mo, tandaan natin, it is all in vain. Vain, excessively proud of or concerned about one's own appearance, qualities, and achievement. It is implies conceit and an inflated sense of self-importance. Ang laging mahalaga yung sarili niya. Ayos ba forma ko? Ayos ba lagay ko? Ayos ba yung paglilingkod ko? No. Hayaan mo si Lord ang magbigay ng glory siya. Kaya ang baba may nagsasabi sa akin, kasi ayaw ko sasabihin na, basta lang galing, salamat sa Panginoon. Minsan sinabi, hindi kay Lord yun. Given na yung kay Lord na yun. Kaya kung meron man nagpupuri sa atin dahil may nagawa tayong mabuti, tangkapin natin. Tayo naman, iba-bounce back natin kay Lord. Huwag natin sabihin, hindi kay Lord yun. Parang ano naman yun. Nagpagamit ka kay Lord eh. Sabi nga, gumawa kayo ng mabuti sa harapan ng mga tao para mapaparehan ang ama niyong nasa Diyos. So gumawa ka, okay lang yan, tanggapin natin. Ang gwapo mo naman ngayon. Ganda mo naman ngayon, sister. Minsan may sabi, hindi, si Lord lang yan. Ano? May effort ka ron. Tanggapin natin. Ay, salamat. Di ba? Pinapraise tayo ng tao, okay lang yan. Pero ibabalik natin sa Panginoon. Kaya mo lang nagawa yan, kaya ka pinapraise ng tao dahil kay Lord. Huwag tayo maging KJ. Hindi, si Lord ang magaling. Huwag ka na magbigay ng adjective. Ayaw kong bigyan ng adjective, si Lord ang magaling. Ba't may mas magaling pa ba kay Lord? Wala na eh. Kaya hindi pa pwedeng magaling si Lord. Hindi, magaling ni Lord. Wala namang ibang magaling pa kay Lord. Siya na ang pinanggalingan kagalian. Sabi natin, mabuti si Lord. Okay, sa akin, sa sarili ko lang, Panginoon, kasi may nadidinig ako eh. Piniraise ka na, pinuri ka pala, tapos sabihin mo, hindi, kay Lord. No, alam na nga natin kay Lord, kaya nga pinupuri dahil kay Lord eh. Tayo naman, hindi tayo maging proud sa sarili natin. Bakit? Lalo tayo maging mas mababa. Salamat sa blessing, sa awa ng Panginoon. Salamat sa grace ng Panginoon. Dahil may nagsasabi sa akin, maganda ako, may nagsasabi sa akin, gwapo ako, may nagsasabi sa akin, mabait ako, may nagsasabi sa akin, ang galing mo, Pastor. It's just because of God, sa pagsunod. Kaya nga, pag sumunod ka sa Panginoon, hindi mababaliwala. Lahat ng magandang katangian ni Lord, makikita sa'yo. So, gumawa ka na mabuti sa harapan nila para mapuriyan. All the glory is to God. Pero tanggapin natin, magandang ano yan, para isa kang Kristiyana, sabihin, salamat kapatid. Ayos ka ngayon ha. Mukhang, ano ka ngayon ha, blooming ka ngayon ha. Salamat. And then, yung isip natin, salamat Lord, ginuro mo ako. So, at the same time, yung nagpupuri sa'yo, parang hindi mo hinaharang, pinuri ka na, sabihin mo, kay Lord. Talaga naman, kay Lord ang lahat. Wala namang iba eh. Kay Lord ang lahat. Kaya nga, gumawa tayo ng mabuti, serve to the Lord, lahat ng magandang adjective, katangian na maganda is makikita sa atin. Amen? Gusto ba natin yon? It is not all in vain pag kay Lord tayo nagpatuloy. A vain dandy, a combination describes a man whose focus on passion driven by his vanity is conceited about his stylish and appearance, believing it to be utmost important. Pag sinabi makalam, utmost, parang yun ang sukdulan na mahalaga. Yung pansarili mo lamang, yung sarili mo lamang mga panlabas. No. That is a vain dandy. Meron tayong award for the day. Sabay-sabay, vain dandy. Yung ang concern, puro sa sarili niya. Puro ang favor, puro sa sarili niya. No. Wala tayo kung wala ang Diyos. Mababa lang tayo. And I always say, ano man na nakikita nyo sa isang Kristiyano o sa akin man, it is all because of God. Wala tayo dun. Ang pinuhunan lang natin,
tinanggap natin siya. Pinrovide na ng Lord ang lahat ng kabutihan, ang lahat ng magkakatangian na meron tayo. Kaya kapatid, lagi natin tandaan, si Lord lamang unahin natin. Okay? How to give yourself fully to the work of the Lord? Okay. Balik natin. Ayan. Thus, giving ourselves fully to the work of the Lord includes, ito yung sinasabi, allowing God to work in us. We go about our daily work. Routine na po ng Kristiyano ang gumawa ng mabuti at maglingkod sa Panginoon. Hindi lang ito ningas kugon. How can you serve a full-time God when you are a part-time Christian? Alam naman natin ang part-time, maging sa tarang part-time, pag pumasok ka lang, wala kang benefits. Kaya kung paano ang Lord is a full-time God with us, ganun din tayo full-time. Nasa trabaho sa amin, whatever you do, you eat or drink, do it for the glory of God. Nasa labas tayo, nasaan man tayo. Kami mga pastor, may samahan kami. Minsan nagpupunta kami dyan sa Fisher Mall, Malabon, may tumutugtog doon. Babanding kami. Pero hindi namin, makamundo na ba kami? Relax lang muna kami, lalo pag Lunes. Biro mo, minsan pagtatayo kami rito, magsasalita kami 30 hanggang 1 oras. Pinaghahandaan yan, 1 buwan o 1 linggo. Stressful din yan. Hindi naman namin ma-share sa inyo ang problema namin. Dahil kami nandito para magpalakas. Kaya may bandi kami mga pastor. Kikinig kami ng sound. Kumakain kami. Do it. Yun ang yun ang fruit of labor natin. Yung mga pinagpagalan natin, sasabihin na, hindi babalik sa atin yan ng malungkot o baliwala. Yung mga ginagawa nyo na yan, mga kapatid, hindi babalik sa inyo nang wala lang yan. I-bless kayo ng Panginoon lahat. I assure you, may nagsabi nga, pastor, yaman din lang sumunod kayo sa Panginoon. Kung hindi kayo i-bless, sige ako magbe-bless sa inyo. Pero hindi ganon eh. Bago pa lang namin isiping i-bless kayo, ang biyaya mag-overtake na sa inyo, sa bawat isa. Pero hindi naman po ito yung sinasabing, ano yung tawag doon, yung, kalimutan ko yung puro prosperity, prosperity gospel. Yung may tawag doon? Dumalo ka, pagpapalain ka, hawakan mo bulsa mo. Hindi po ganun yun, hindi po magician natin, Panginoon. May matanggap man tayo, wala. Ang importante, we do our part to God. We do our part to God. Lord, nagsimba ako ngayon. Yung pinagpe-pray ko, sana matupad yung panaginip ko na naginip ako ng ahas. Sa wedding, ano yung ahas? 8. Sana matupad. Hindi mo ganun. Maglingkod ka nang wala kang papalit. Yun lang buhay mo. Yun lang salvation eh. Sapat-sapat na yun, kapatid. In this world, there is tribulation. Aminin na natin, may tribulation dito. Ang importante, we're hoping. Let us hold on firmly to the hope that we profess. Huwag na natin pakawalan yun. Giving ourselves fully to the work of the Lord includes allowing God to work in us. We go about our daily work. Tandaan mo, it is a daily basis. We give ourselves fully tumayo tayong lahat. We give ourselves fully to God's work when we work hard, whatever God has given us to do. If you want to give yourself to the work of the Lord, na hindi mabaliwala, na hindi maging vain, i-allow natin ang Diyos na magtrabaho para sa atin, sa ating pamumuhay. Bigay natin ang ating sarili fully sa ating Panginoon. Huwag na tayo magtira sa ating sarili. Kung paglilingkod din sa Panginoon, kung huwag ka na magtira, kapatid, huwag mo nang panghinayangan yun. Merong isang illustration, ewan ko napanood sa YouTube, yung bibe, kasama niya yung mga inakay niya. Ewan ko napanood. Yung isang inakay niya, yung grill ng ano tayo dito? Ng manhole. Yung isang bibe, yung isang sisiw, nahulog. Na-shoot doon. Tanda niya yan? Ang ganda na illustration na yan eh. Hindi lang ako nagkaroon ng time na ipalabas yan. Di lang galakad yung mother na bibe. Kasama niya mga inakay niya. Nahulog isa. Alam niyo, binalikan.
Binalikan nung, siyempre, anak niya, hindi ko naman sabihin pabayaan natin, anak, binalikan niya. Alam mo na, pagbalik niya, lahat ng sisiw nahulog. Overweening, pinanghihinayangan mo. Baka kalooban ng Panginoon yun. I-release mo yun. May matira pa sa'yo. Ang importante, pag binalikan mo pa, pag nang hinayang ka, it is all in vain. Yung mga dati natin pamumuhay, may nagsabi, dati, marami akong barkada, bakit ngayon wala? Wag mo nang panghinayangan yun. Ayaw mo bang kaibigan, kabarkada yung nakikita mo ngayon? Yung mga nagagandahan, nagagwapuhang kaibigan. Doon, masakit mawala ng barkada. If we have a time to win them at all costs. Pero kung hindi, wag na natin panghinayangan. Katulad ng bibi na yon. Siguro hindi lang 10 yung anak niya nahulog yung isa. Bumalik na ganun yung bibi, nahulog lahat. Awang-awa ako doon sa mother na nawala lahat. Kapatid, wag na natin panghinayangan. Ibibigay natin ng salat sa ibigay na natin wholeheartedly. Lahat-lahat na. How to give yourself fully to the work of the Lord. Allow natin ang Panginoon magtrabaho para sa atin in our daily lives. We give ourselves fully to the God's work when we work hard, whatever God has given to us. Mahirap man yan, ano man yan. Paggaling sa Panginoon, kakayanin natin. Amen? Si Haring David, hindi niya tinignan ang strength ng Goliath dahil alam niya ang strength ng Panginoon. If we experience yung kalakasan o kapangyarihan ng ating Panginoon, hindi na natin iisipin kung gaano kalakas yung ano yung bagyo? Yung uwan na yan. Ang daming nanalangin, salamat. Ako napaparanoid. Nasa taas ko dahil nandun yung mga solar namin. Pero pinitig ako ng Panginoon, wala ka pang tiwala sa akin. Honestly, may kainaan ako. I always pray. Ako sabi ko, paano ko yan? May kubo ko sa taas. Sabi na, mahirap ba para sa akin? Just pray. Tumuloy ka lang sa akin. O, lumipas. Bagyo. May the big one pa ba? Meron tayong big one. May malakas pa ba sa bagyo? Ang bagyo, dinadanas natin. I always pray. Danasin man namin ang bagyo, pero protect us. Danasin man namin ng lindol, hindi naman pwede lumilindol sa kapitbahay mo, sa'yo hindi. Bumabagyo sa kapitbahay, sa'yo hindi. Hindi ka na. Dadanasin natin yan. What important is, God is with us. Dahil napaka-importante nyo, kapatid. Panginoon. Alam niyo lang kung gaano kayo kahalaga sa Panginoon. Kung gaano ako kahalaga sa Panginoon. 40 taon nakilala ko Panginoon. Never miss a single moment. Nararamdaman kong pinabayaan ako ni Lord. Ito pa rin ako. Yun ang gusto kong ibahagi sa inyo, mga kapatid. Napakabuti ng ating Panginoon. I give you an example ng pet battle. It depends kung nasan tayo. Nandito tayo sa gawain ng Panginoon. It is precious. Very valuable ang presyo natin. Na kahit ang diablo, hindi tayo kayang galawin. For we are not fighting against any human being, but against a wicked forces, sabi sa 6:12 Ephesians. Yun ang kalaban natin. Pero sino naman ang kakampi natin? Si Lord, na mismo naghahari ng diablo, lumuluhod, nanginginig pa. Kanya. So, bakit hindi tayo magpapatuloy sa ating Panginoon? Anong dahilan? Dapat tuloy-tuloy lang, whatever happened. Sabi, stand firm. Sabay-sabay tayo. Pakatatag tayo, kapatid. Bawat isa sa atin magpakatatag. Akala nyo lamang ako, kami mga pastor, walang pinagdadaanan. Meron. Pero nakakalungkot, yung mga Kristiyano, pag may pinagdadaanan, nag-i-stay. Kaya nga pinagdadaanan. Daanan mo lang yan. Bibigyan ka ni Pasi si Lord para makadaan dyan, kapatid. Yung anghel sa pagitan natin, binigyan tayo ng liway ng Panginoon. Yung cross niya ang naging tulay para makarating tayo sa everlasting life.
ito ang pinagdadaanan natin. Siya pa rin ang magbibigay. Kaya, kapatid, stand firm. Pakatatag lang tayo. Your labor is not in vain. Whatever you do it heartily as unto the Lord, rather than for men. Okay, gusto nating maging na-achieve. Gusto nating mapuna tayo ng kapwa natin. Pero magpapansin muna tayo sa Panginoon. Lahat ng iniisip mo na yan, matutupad mo. Kung gusto mo na applause ng pedestal, ibibigay sa ni Lord yan. Kaya lang sabi Lord, ako muna. Whatever you do, gawin natin to wholeheartedly na ginagawa natin ito para sa Panginoon. Lagi natin tandaan, rather than a man. Talk with God, no breath is lost. Hindi mababaliwala. Minsan, dakdak sa kapwa natin eh. Pag talikod natin, chichismis ka pa pala eh. Sayang lang. Pero if you talk with God, walang hiningang masasayang. It is not in vain. Walk with God, no strength is lost. Lumakad ka. Isaiah. If you walk in Christ, pwede ba? Tumakbo ka ng tumakbo, lumakad ka, hindi ka mapapagod. If we walk with God, marami tayong naaksayang lakas, panahon sa mga bagay na nababaliwala. But if we walk in God, no strength is lost. Amen? Wait for God. No time is lost. Tiyaga lang tayo. Sometimes, intay tayo na intay sa mga bagay na gusto natin. Wala, nasasayang lang oras natin. But if we wait in the right timing of God, walang masasayang na oras. Yung oras nyo na ito, oras nyo pag may gawain, kahit online yan, hindi po nasasayang yan. Lagi natin tandaan. Trust in God, you will never be lost. Most of the time, naliligaw tayo. But if we trust God, tandaan natin, hindi tayo maliligaw. We are on the right track. Papunta sa glory, papunta sa paradise, papunta sa heaven na ipinangako sa atin ng ating Panginoon. Tayo manalangin. If we want to trust God, kung gusto natin maging makabuluhan, nakakapagpahina sa inyo, just trust God. Tutugunin tayo ng Panginoon. Napakabuti natin, Panginoon. Meron man tayong mga hinanakit sa ating kapwa, ilapit natin siya sa Diyos. Sapagkat, Panginoon, gusto po namin mamuhay ng mapayapa. Gusto namin mamuhay ng naaayon lamang sa iyong kalooban. Kaya maraming salamat sa bawat isang nakinig ng iyong salita. I do believe, marami pa silang hinaing. Marami po sila, Panginoon, na gustong itulog sa inyo. Binibigay po namin sa inyo, Panginoon. And most important, kalakasang spiritual. Pagkaloob niyo po sa amin.
at kalakasan, pampisikal, ng patuloy pa rin po kami makapaglingkod sa inyo. Salamat, Panginoon, sapagkat nalaman namin ang kahalagahan ng bawat isa at nalaman namin, Panginoon, na mga bagay na hindi mahalaga sa iyo. Purihin ka, sambahin ka, Panginoon, pagpalain niyo po ang bawat isa. Binibigay po namin, sinusurrender po namin ang lahat-lahat. Buo ibinibigay namin sa inyo, Pagkanoon, sapagkat buong buhay mo ay inilaan mo para sa amin. Ganon din kami, Panginoon, ibinibigay namin sa iyo ang aming buhay. Kayo na po ang manguna sa amin. Kayo na po ang magtuwid sa aming dadaanan. At sa bawat gawa ng aming mga kamay, Panginoon, i-bless niyo po. Salamat po. And I commend you, Panginoon, ang mga anak mo sa umaga na ito. At sa mandako ng mundo na naglilingkod sa inyo, I commend them. Give them blessing, Panginoon. Give them strength. And give them, Panginoon, ng isang pagnanasa na makapaglingkod anuman ang nangyayari sa amin. Anuman ang hadlang, Panginoon. Kayo po ang magbibigay at mag-aalis ng hadlang na yan para kami makapagpatuloy at para din kami patuloy na maglingkod sa iyo sa buong ng aming pamilya. Salamat, Panginoon. Ang lahat ng po ito ay dinadalangin namin sa matamis na pangalan ng aming Panginoon. And everybody says, We give you all the glory, Lord. We give you all the thanks. Salamat, Panginoon, napakabuti mo po sa amin, O God. Muli, tinuruan mo kami, Panginoon, ipinaalala mo. Ano man pong bagay na ginagawa namin sa iyo, Panginoon, maliit man o malaki, Panginoon, hindi mo po tinitingnan, Lord. Ang tinitingnan mo, Lord God, ang pagsunod namin, O God. Walang bagay na mawawala ng kabuluhan basta na ginawa po namin para sa iyo, Lord God. Salamat, Lord. Ikaw din po ang nagturo sa amin ng mga bagay na to, Lord. Ano mang kahinaan namin, Panginoon, ikaw ang aming kalakasan. Tunay, Panginoon. Ikaw ang sentro ng lahat ng bagay na to sa aming buhay, Panginoon. Lord, teach us to be faithful, Lord. Teach us to be obedient. Turuan mo lang kaming sumunod, Panginoon. Huwag namin tingnan ng mga taong nagja-judge, Lord. Yung mga taong umahatol sa ginagawa namin, Panginoon. Huwag po namin alalahanin yung mga taong binibigyan kami, Panginoon, ng mga bagay na magpapasama sa aming espiritu, Lord. Tingnan namin, Lord God, Ikaw, Panginoon, na nagtiwala sa amin, Panginoon. Help us, Lord God, na gawin namin ang pinakamainam para sa iyo, Lord. Turuan mo kami, Panginoon, na gawin namin ang lahat para sa iyo lamang, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa paalalang ito, O Diyos. Patuloy mo pong pagpalain ang iyong mensahero, O God. Gamitin mo pa po siya sa maraming pagkakataon. Bigyan mo siya, Panginoon, ng pangangailangan niya sa araw-araw. Bigyan mo po siya ng kalakasan, Panginoon. Pagalingin mo anuman po ang karamdaman. Pagpalain mo ang buong sambahayan nila, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa aming paghiwa-hiwalay muli. Ingatan mo kami, samahan mo po kami sa lahat ng aming gagawin sa buong maghapong ito, Panginoon. At nawa yung salita na narinig namin sa 1 Corinthians 15:58, manatili po sa aming mga puso. Salamat po, God. Salamat po sa patnubay mo sa aming gawain. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Taas po natin ating mga kamay. Pag-ibig, biyaya ng ating Ama na sa langit, patuloy na kaligtasan at kagalingan na nagmumula sa ating Panginoon sa Kristo, patnubay, gabay, pagtuturo at pagkikipisan ng Banal na Espiritu ay sumatin lahat. Humayo tayo ng mapayapa at taglay ang aral ng Diyos sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.